Panginoon, umupo ka sa aking sa aking kanan. Ang aking Panginoon mismo ay tinawag na Panginoon ni David, ang Panginoon na sinasabi ngayon na anak niya. Paano mangyari yon? Kaya nga, Kuya Min, kung titingnan natin at wawariin natin, mahirap tanggapin ang pagkakilala sa ating Panginoon, bagamat hanggang ngayon, marami pa rin hindi naniniwala at nananalig na ang ating Panginoon ang siyang mismo Kristong ipinangako ng Diyos sa lahat. At hindi rin nila kinikilala na ang ating Panginoon ay Diyos. Ito ang tunay na tunay. Kaya nga ang mga eskriba at pariseyo ay gusto nilang idemanda ng blasphemy. Kasi sinasabi nilang itinutulad ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa Diyos. Ito ang hindi nila mapaniwalaan. Kasi nga, paano nilang paniniwalaan? Isinilang. Kilala nila ang mga magulang na alam nilang magulang na kinagisnan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sa atin, Kuya, ang ibig sabihin nito, sana yung mga salita ng ating Panginoong Jesus ang dapat lang nating pakinggan. Huwag tayong makinig kahit na kanino. Huwag tayong makinig kahit na sino pang magturo sa atin na inililihis tayo na ang ating Panginoong Hesus Kristo hindi siya Diyos. Sa mga tuwid, Kuya Bert, sa panahon ngayon, mayroon pa rin mga iskribat para sa'yo? Marami, Kuya Min. Napakadami. Hindi pa pala naalis yung mga iskribat para sa'yo hanggang sa panahon ngayon. Ay, maraming gumagaya kasi halos ang itinuturo nila, ang pagturo nila ng mga iskriba eh. Ang pananalig lamang nila ang Diyos Ama eh. Hindi nila kinikilala ang ating Panginoon. At hindi nila kinikilala na siya Diyos. Ang banal na Espiritu. Habang dito, binanggit na ng ating Panginoon. Ng kasihan. Ng banal na Espiritu. Ng banal na Espiritu. Si David. Paano mong sasabihin ngayon na walang banal na Espiritu? Na walang personang Espiritu? Meron. Amen. Papatuloy ho kami ni Kuya Bert. Maganda ho yung sana na nakakapulot ho tayo ng aral dito sa atin ng mga tinutungayan na ito. At mapagwari-wari ho natin na yung mga ibang mga aral na ating napapakinggan ay hindi tayo basta nadadala ng mga aral na ganon. Sana ho maunawa natin. Napakaganda ng sinabi mo, Kuya Men. Babala laban sa mga iskriba. Ito, nasabi na naman dito, iskriba, Kuya Bert. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga iskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Ito po, may babala ho na mag-ingat sa mga iskriba na noong mga panahong yon na siyang talagang nagliligaw sa mga turong talaga na dapat maunawa ng mga tao, Ebert. Alam mo, Kuya Men, ito napakalawak, napaka-ikli ng binasa mo. Pero napakalawak ng ibig ipahiwatig ng Diyos sa atin. Pinapag-ingat tayo no? Sa mga eskriba, dahil nga
marami silang itinuturo na mali. Marami silang itinuturo na mali. At ang ibig nila ay talagang pagpugayan sila. Purihin sila ng mga tao. At ang direkto pang sinabi ng Panginoon, inuubos nila yung kayamanan ng mga babaeng balo. No? Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo. At ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Marami, Kuya Min, sa ngayon, lalo tigit yung mga bagong litaw, katulad ng pagdarasal ninyo ng rosaryo. Napakahaba ninyo. Labagyana. No? Sa utos ng Diyos eh. Bakit nyo ginagawa kayong mga Katoliko? Ito nga ba ang ibig sabihin ng binasa mo, Kuya Men? At ibig ipahiwatig ng Panginoon? Hindi po. Kung titingnan po ninyo ang kinaugalian ng mga eskriba noon, panahon na yon, at hanggang ngayon, mahaba ang damit nila. At noong panahon na yon, dahil sila'y kinikilala ng mga tao, lalo higit ang mga babaeng balo ay laging pumupunta sa kanila upang magsangguni, upang magkonsulta, ay laging isinasangkalan nila na sila'y dapat magdasal. Tinuturuan nila na magdasal. Kaya nga kung minsan, Kuya Min, hindi lamang isang oras na nakatayo, doon sa mga sa nakikita natin ngayon, kung minsan pinalalabas sa TV, yuko ng yuko, nagdarasal, meron silang binabasa. No? So sa pangyayaring ito, Kuya Men, ito ang sinasabi ng ating Panginoon. At ang pinaka gusto kong puntuhin dito, Kuya, yung bang dasal ng ating rosaryo ay mahaba ba? Alam mo, Kuya, sa pangyayaring ito, ano ba ang klase, ano ba ang dapat na dasal? Kung ang mga bagong litaw na ito ay tinutuligsa ang pagdarasal, ano ba yung kanilang sinasabi? Lalo't higit, nandyan sila sa labas na nangangaral. Nagdarasal sila eh. Kung minsan inaabot nga ng magdamag eh. Pero, ano bang puntirya nila? Yun. Sinasabi nga natin palagi, Kuya Men, love offering. Ito ang kanilang puntirya, wala namang iba eh. At ang sinasangkalan ay ang Diyos. Ang sinasangkalan, ang salita ng Diyos. Kaya nga, Kuya Min, sana wag po tayong malito sa mga salitang ito ng karamihan. Meron pa ngang mag-i-start dyan eh. Pinakamababa, 2 oras eh, bago matapos eh. Pero after that, love offering. Ang tanong, sa atin bang simbahan, mayroon bang tungkulin ng tao na kung minsan nasasabihin na ganito, na ganyan, kusang loob po natin eh. Alam mo, Idol, natatandaan ko yung sinasabi mo eh. Itaktak mo na lahat ng iyong mga nasa partamoneda, nasa bulsa mo, dahil bukas papalitan niya ng Panginoong Diyos. Magiging sagana ka. Siksik, liglig, umaapaw. Hindi ko makalimutan yun, Idol eh. Kaya nga laging pumapasok kapag ito'y pumapasok sa atin. Ito ang mga sinasabi ng Panginoon. Inuubos nila.
ang kayamanan o ang kabuhayan ng mga babaeng balo. Kuya Men, marami. Sa ngayon, lalo't higit yung mga mahirap na